It has been consistent for 3 nights na. Sa tuwing sumasapit ang alas 12 ng hating gabi, may narinig kaming tunog na nagmumula sa dingding ng aming kwarto. Tila ba may kung anong bagay na bumubunggo sa nasabing pader. Tag, 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 ang sabi niyan. Kinising ko agad ang asawa kong si Renan para mapakinggan din niya ang tunog. Pupungas-pungas man noon, una ay namangha siya. Ano nga kaya ang tunog na iyon at saan ang galing? Tumayo kaming mag-asawa mula sa pagkakahiga sa kama. Nilapitan namin yung pader. Naupo kami at bahagyang hinawakan ang pader. Patuloy ang tunog. Tag, tag, tag. Sa katunayan, nagbabibrate talaga ang tunog sa pader. Inilapit pa nga ni Renan ang tainga niya sa pader upang alamin kung saan talaga nagmumula ang tunog. Maya-maya tumigil din iyon. Tumahimik ang paligid. Napamaang na lang kami mag-asawa sa isa't isa. Kinabukasan, inalam ni Renan kung saan ang dugtong ng pader na iyon. Dulo ang apartment na inuupahan namin, kaya yung pader na pinagmumula ng tunog ay walang katabi sa kaliwa. Sinabi namin kinabukasan sa aming landlady ang tungkol sa aming nararanasan. Ang pambihirang kababalaghang iyon na nagaganap lang tuwing hating gabi. Wala naman siyang maibigay na paliwanag. 3 weeks pa lang kami sa apartment na iyon. Galing kaming Quezon City, ngunit nang malipat sa trabaho si Renan sa bandang Makati, nagdesisyon kaming umupa ng apartment sa naturang lugar. Luma na ang apartment na aming kinuha. Ang laki na yun ay tama lang sa aming dalawa. Wala pa kaming balak mag-anak noon ni Renan, kaya piling ko ay suitable lang sa amin ang laki ng bahay. Bukod doon, mura lang ang upa. Kasya sa inilaan kong budget namin. Ngunit makalipas nga ang 2 linggong paglilipat at pagpapaayos namin sa naturang apartment, nagsimula na ang hindi pangkaraniwang pangyayari. Tuloy parati akong napupuyat. Minsan kasi, inaabangan ko talaga ang pagdating ng tunog sa tuwing sumasapit ang hating gabi. Ika-4 ng gabi na ng mahiwagang tunog. Wala pa rin kami ideya ni Renan kung bakit at kung saan nagmumula ang tunog. Hindi superstitious ang asawa ko. Hindi rin siya naniniwala sa mga paranormal experience. Pero ako, maraming kakilala. Isa sa mga kakilala ko ay si Lani. May third eye si Lani. Nakakakita siya ng mga multo. Multo, natawa si Rena nang sabihin ko sa kanya ang solusyon ko sa aming problema. Oo, patingnan natin kay Lani. Baka may nagmumulto dito sa apartment natin. Ang tadandana natin pero mapagpapaniwala ka pa sa mga multong yan, Cora. Basta, tingnan lang natin. Anong malay mo? Ako rin ang nasunod. Sa amin tumuloy ng gabing iyon si Lani. Sa kabilang kwarto muna natulog ang asawa ko para makapag-concentrate kami ni Lani sa aming pag-oobserba sa phenomenon. Alas 12 ng hating gabi, nagsimula ng hiwaga. Tag, 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 ang sabi ng tunog. Manghang-mangha si Lani. Nilapitan namin ang pader kung saan nagmumula ang tunog. Diyos ko, napausal siya. Lani, ano yun? Kinilabutan ako. Dugo. Ang daming dugo. Ang sabi niya. Ha? Asan? Hindi ko makita ang tinutukoy niya. Sa pader, ang dami ng dugo. Minasdan ko ang pader. Tuloy ang tunog. Ngunit wala akong makitang dugo. Noon ko na-realize na gumagana na ang third eye nitong si Lani. Maya-may napasigaw siya. Lani, bakit? Tanong ko. Pinatay siya. Ha, sino? Hindi ko alam, hindi ko kilala, pero may pinatay sa apartment na ito. Isang babae. Ha? Inumpog ang ulo niya sa pader na ito hanggang mabasag ang kanyang dugo. Iyon yung tunog na naririnig natin. Ang tunog ng ulo niyang inuuntog sa pader na ito. Kinilabutan talaga ako sa takot. Diyos ko, kaagad din kami lumabas ng kwartong iyon at pinuntahan namin ang asawa ko. Kinaumagahan, nakipag-usap kaagad kami sa aming landlady na si Mrs. Pears. May nangyari pala sa apartment na ito bago kami lumipat. Ang panimula ko. Tahimik lang si Mrs. Pears. May patayan daw na nangyari dito, sabi ng asawa ko. Noon umamin ang matandang babae. Oo, lango sa shabu si Alvin. Pinatay niya ang asawa niya. Inihampas niya sa pader ang ulo ng asawa niya. Paulit-ulit hanggang mamatay ito. Tumango si Mrs. Pears. Paano niyo nalaman? Nagmumulto sila sa bahay na itong Mrs. Pears. Multo. Sana sinabi niyo sa amin nung una pa lang ang nangyari sa mag-asawang iyon bago kami nakalipat.
Nangamba akong baka hindi ninyo kunin ang apartment kung sasabihin ko sa inyo ang totoo. Saka pinadasalan ko naman ang apartment. Nagsinungaling ka sa amin, Mrs. Ferris. I'm so sorry. Bababawiin na namin ang 2 months advance at 2 months deposit namin. Aalis na kami sa apartment na ito. Gano'n na nga ang ginawa namin mag-asawa. Umalis kami sa apartment ni Mrs. Ferris at naghanap ng bagong malilipatan. Gayon pa man, hindi ko makakalimutan ang aming naging dito sa aming lugar, naging tradisyon ng magpenitensya. Tuwing sumasapit ang mahal na araw upang manifestasyon ng lubos na pagsisisi sa nagawang kasalanan. Sari-sari ang drama ng mga manginginom sa amin sa tuwing dumadating ang mahal na araw. Minsan nga, kino-question ko na din ang sinseridad ng kanilang ginagawa. Kasi pagkatapos magpenitensya ng mga ito, bumabalik naman sa dating gawain, ang pag-inom at paggawa ng basag ulo sa lugar namin. Ngayon pa man, masarap panoorin ang mga ginagawa nila. Tuloy, ang mahal na araw sa aming lugar ay parang circus. May nagpapapako pa nga mismo sa krus at yung iba naman sinasaktan ng sarili sa pamamagitan ng paghahagupit sa kanilang likuran. Dumadanak ang dugo at luha sa aming lugar tuwing mahal na araw. Sari-saring panagoy din at pagsisisi sa mga nagawang kasalanan ng maririnig. Karamihan, nangangako na hindi na uulit. Mga pangakong kay hirap to pa rin. Kaya makalipas lang ang ilang araw ng renewal, balik na ulit sa dating gawain. Nakakalungkot isipin, pero sino mo naman ako para humusga. Pare-pareho lang kaming tao, naghahangat na magbago. Nangyari ang kababalaghang ito sa buhay ko noong isang mahal na araw. 2 years ago lang. As usual, nakatambay lang ako sa may tindahang malapit sa bahay namin habang pinapanood ko ang prosesyon ng mga kalalakihang nagpipenitensya. Sa basketball court ang hantungan ng prosesyon. Sa tabi mismo ng court, itinatayaw ang krus kung saan ipapako. Mang Nestor, gawain na niya ito taon-taon. Wala pa rin pumapalit kay Mang Nestor sa tradisyong ito. Ang iba namang kalalakihan, tumatayo sa magkabilang gilid ng krus kung saan nakapako si Mang Nestor. Patuloy nilang hinahagupit ng latigo ang mga sarili sa likuran. Pulang-pula na iyon sa pagtutuklap ng balat. Habang nagaganap ang seremonya at nanonood ako, may isang lalaki akong namataan na lumapit sa amin. Nakahubad din siya, nakapantalong fatig na parang sundalo, nakatakip ng t-shirt na hinubad ang kanyang buong ulo, mata lang ang nakalitaw. Tuguan din siya, gayon din ang t-shirt ng San Miguel Bar na nakatabing sa mukha niya. Iniisip ko agad na isa siya sa mga nagpenitensya. Pero ang ipinagtataka ko, hindi siya sumasama sa linyamang ng kalalakihang nasa magkabilang gilid ng krus. Basta nakatayo lang siya malapit sa badar, waring nanonood din ang nagaganap. Ang ipinagtataka ko pa, parang ako lang ang nakakakita sa kanya. Yung iba kasing meron sa naturang seremonya, parang hindi siya inda o pansin. Samantalang ako, patingin-tingin sa kanya. Nandidiri ako sa dugong tumutulo sa kanyang mga bitak sa katawan. Gusto ko siyang kausapin na baka delikado ng kanyang mga sugat at kailangan niyang magpadala sa doktor. Pero natili akong walang kibo at ganon din naman siya. Nagpatuloy ang seremonya ng penitensya hanggang sa maipako si Mang Nestor sa krus. Pagtingin ko sa may pader, wala na ang lalaki. Ewan ko kung bakit para akong kinilabutan. Kinagabihan, nagkagulo ang mga tao sa aming lugar. Ang buong akala ko, may himala nang nangyari sa aming lugar, bunga ng pagpipinitensya ng mga kalalakihan sa aming lugar. Yun pala, dinakip ng mga pulis si Mang Nestor at ang dalawa sa mga lalaking nagpenitensya kanina. Suspect sa pagpatay ang 3. Ang biktima, isang binatang hinoldap. Natagpuan ang bangkay ng biktima sa isang tambakang malapit sa amin. Ang itsura ng biktima, nakabuhubad, duguan ang katawan, nakapating na pantalon ito at nakabalot ng t-shirt ang ulo. Ang t-shirt sa ulo ay San Miguel Bar ang print, gaya ng nakita kong suot ng lalaki sa penitensya. Halos decaying ng bangkay, 3 araw na raw nakatambak doon. Paulit-ulit na sinasabi ni Mang Nestor na pinagsisisihan na niya ang nagawa, kaya nga raw ito nagpapako sa krus. Pero syempre kailangan itong humarap sa husgado at managot ng higit pa. Matindi ang pruweba against kay Mang Nestor dahil ang t-shirt na nakabalot sa ulo ng biktima
ay t-shirt nito noong gabing makita ito kasama ang binatilyong hinolder. Kinilabutan ako muli sa realisasyon. Nagpakita sa akin ang kaluluwa ng biktima habang si Mang Nestor ay pinapako sa krus. Sa kanyang mga mata, naalala ko ang matinding galit na bumahi doon. Galit sa ginawa sa kanya ng mga taong nagpapanggap ng mabubuti sa pamamagitan ng pagpipinitensya. Nasentensyahan si Mang Nestor at nawali ang kasabwat ng habang buhay ng pagkabilanggo. Hindi na uli nagpakita ang multo ng biktima. Natigil na rin ang tradisyon ng pagpipinitensya sa aming lugar